Magandang umaga, tanghali at hapon, gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor dito sa Pilipinas at kahit saan mang parte sa mundo. Happy Wednesday. Okay, so tuloy na araw, no? Kailan lang weekend. At ngayon papunta na naman tayo another weekend. So, I hope everyone is okay. At nagustuhan nyo yung nakaraan na vlog. Nakaka-stress ang Pilipinas. Saan tayo pupulutin, ano? Maano kasi, confused ba tayo? Parang ano, tsaka nahahaluan kasi ng mga politiko na hindi alam yung gagawin, tapos nun, mga kurap pa yung iba. Mga ganun ba? May kanya-kanyang vested interest. Kaya yan yung inabot natin. Na our sense of democracy is medyo wala sa hulog no? Okay, so ganun lang talaga. Kaya vlog lang ng vlog, tapos nun kung papansinin, thank you. Pag hindi pansinin, good luck. Good luck sa kanila, good luck sa atin na. Basta kayo naghahanda kayo, yun lang ang mahalaga ron. Naghahanda kayo for the tawagin ba nating end times, no? Sige na nga, end times, end game, no? Kasi pagka nagkagera naman, end game din Okay, so basta handa kayo, prepared kayo, mentally, physically, emotionally, spiritually, you're good to go. Okay na yan. So, tayo mga kabrigada na mga Pinoy survivor, ganyan talaga ang mga survivor. Naghahanda ahead of whatever may happen. Parang Boy Scout nga laging handa. So, maraming salamat sa mga comments ninyo, sa pag-like, share, and subscribe. At sa ating mga bagong subscriber, please check out the playlist. May buhay kadete, may buhay army, may buhay civilian, at yung iba doon, sagot ko. Marami nga ron yung mga Pinoy Survivors Community Vlog. Yun yung mga sagot-sagot at interaction with our fellow Pinoy survivors. I try to answer or address yung mga comments. Pagka hindi ko nasasagot, pasensya na po, ano? Pasensya na. Okay? So, from the top, Nicomedes Kilat. Nicomedes Kilat, sir, good morning. Regards, Sergeant Roldan. may rayuma si Roldan. Okay, Leng Valdez. Happy and blessed Wednesday morning, Sir Dado, at sa mga kabrigadang Pinoy Survivor, God bless us all. Maraming salamat. O yung mga gusto pa sumali doon sa mga design ng t-shirt, yung logo, sali lang kayo, bigay kayo ng entry kay Leng Valdez, no? Ewan ko, 10 na ba entries o siyam? Ewan ko. Siyam yata. So, habol lang kayo. Habol kayo. Make a design para pagbobotohan din natin ninyong lahat. Ipopost ko dun sa community page nitong channel na to. And then, you can vote. Gusto nyong guluhin, boto kayo ng 5 beses o 10 beses. Okay lang yan. Kasi parami naman ang boto. Kung mayroon kayong nagugustuhan, pare-parehas kayong I'm sure na lalabas at lalabas yan yung pinaka cute o pinaka gusto ng lahat. So, democracy will win. First, second, third place, merong premyo 3 to 1.5 K ang premyo. Tapos yung mga nagpasok na entry, 1K, no? Para meron naman for the effort. Gandaan nyo. Gandaan nyo. Huwag naman kayo magsabit ng for compliance ng mga entry, no? Okay? So, maraming salamat. Nicomedes and Leng Valdez. Wala na naman tayo. Naglolo ko na naman to. Donald Apsay. Good evening, Sir Dado. Nakakainis nga mga nangyayari sa WPS. Success ko, naasar ka, no? Donald Apsay. Dahil lang sa kapabayaan ni FBR hanggang ngayon, sakit sa ulo ng PBBM tuloy. Actually,
ang sabi ko, nagmula kay FBR noon, pero kung titignan ninyo, hindi lang totally kay FBR ang bunto ng sisi, wag. Sunod-sunod yan ang mga politiko. Maganda pa nga kay ERAP no? After FBR, hanggang 98 si FBR, 99 ERAP na. 2 taon si ERAP. Bago na people power, EDSA 2. Signan mo mga kalokohan ng Pilipino na binoto si ERAP tapos tinanggal. Kasi yung luma natin politiko, konting instigation, konting magrarally na ang mga tao, and then ayun, patatalsikin yung gobyerno. But we owe a lot to ERAP Estrada because it was during his term na nagkaroon ng BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. 1999 sinadsad yun And that became a pain in the neck sa mga inchik. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon problema nila, gago yung barko na yun, ba't nilagay dyan? Hindi tuloy nila totally makonquer, masakop ang South China Sea, West Philippine Sea dahil doon sa dahil doon sa BRP Sierra Madre na hinaharangan nila ngayon. Yun yung mga winong water cannon, nile-laser, mga dangerous maneuver, sinasyado yung ating mga Navy Coast Guard na sa resupply missions, no? Kahit tik-tik kalawang na, parang kalawang na yung barko, hindi man lang pininturahan ng Armed Forces. AFP, pinturahan nyo naman, makakadiri tsura No? Buti walang natetetano doon. Pinturahan nyo naman, mukha naman kawawa yung barko na yun, ayusin nyo naman. Magkano ba, pintura? Kahit lagi yung pinturahan, every quarter. Kasi kalawang na nga kapabayaan nga, yun yung problema. Pasalamat tayo doon kay ERAP, no? 1999. Pasalamat tayo kay Makoy Senior dahil sa Pag-asa Island. Dahil sa nagkaroon ng barangay sa Pag-asa, no? Barangay Pag-asa na part of Palawan. Yun yung pinaka-far-flung na LGU sa side na yon, sa west, no, ng Pilipinas. Because of that Pag-asa Island, hindi na naman sila makapasok. Meron tayong airport doon Ang kulang na lang natin to, gawing military base yun. Yung buong Pag-asa Island na yon, lagyan mo ng mga missile system, radar system, lagyan mo ng airport na malaki, yung ganun ba. Kung kayang gawin ng China from zero, from scratch, nagbuga sila ng buhangin, gumawa ng artificial island, and then pinatungan ng sa atin yan, dami nating aggregates, ang dami nating panggagalingan ng mga bato na itatambak doon Tambak mo na ng bato para mamatibay. Hindi yung kagaya ngayon sa China, lumulubog. No? Minadali yung pundasyon kasi, problema. Okay. So, hindi lahat ganun kasama after ERAP. After FBR Tobacco, okay kay ERAP, pero natanggal. Pagdating kay Gloria, kay GMA, natatandaan niyo yung NBN ZTE deal na ewan ko anong nangyari dun. Di ba? May mga pagolf-golf pa sila dun sa China. Doon nalaman ng China na doon yata na nagkaroon ng parang joint na hindi naman exploration yung lang tinitignan kung merong totoo bang may oil and gas reserves, no? Doon nalaman ng China mayaman pala talaga yung area sa oil and gas reserves. Okay. So ang Pilipinas yata merong mga 3 trillion na cubic feet ng gas reserves doon pa lang, doon sa proven na nakita na scientifically na verify. So mga ganun ng China tsaka kay Pilipinas kay panahon ni Gloria magkasundo. Okay?
Yun ang problema ng mga naging politiko natin eh. Hindi nila nakikita. Failure to appreciate yung general concept o general vision ng China na sinasabi naman nila eh. Nasa social studies naman eh. Nasa Google naman ano. Na sila they're out to make sure na yung kanilang territory ay protected, na hindi sila pwedeng anuhin. And lumaki economy nila, ay nako, enough to challenge the US. So mahirap eh. After Gloria, si Pinoy. Pinoy had this contribution. May legacy din siya. Doon nagkaroon ng basis ano. Pero ang isang, to be fair, si Pinoy, nagkaroon tayo ng arbitral ruling. Okay? Kay Pinoy yata nag-accredited yung BFA. No? So, kahit gaganon-ganon si Pinoy, in fairness kay Pinoy, meron tayong arbitral ruling. And kay Carpio, no? Thanks to them, because that is the title na dapat yung pinapanghawakan natin ngayon. Yun yung mahalaga. And then Duterte, ayun, bumalik tayo sa China. Kaibigan natin ng China, kuno. Pero kahit kaibigan natin ng China, hindi naman natin na-recover yung Scarborough. 2012, nawala kay Pinoy. Thanks to backdoor negotiations of Senator Trillanes. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong totoong kwento. Wag nyo na iboto yung tao. Pagka senator, wag nyo, tatakbo na senator, wag nyo na iboto yun. Tapos no, hindi naman pwedeng treason eh. Hindi naman panahon ng gera na nangyari. Pero kung panahon ng gera yan, nako. PMA graduate yata yun, di ba? PMA graduate ba yun? PMA graduate yata yun. Ma-attend yata yun dun sa homecoming. PM3A, no? PMA graduate ba si Trillanes? Anong class? Alang yan. Yun ang tinatawag na abuse of whatever he attained. Backdoor channeling, tapos nun hindi aminin kung ano yung ginawa. Ayaw sabihin, confidential daw. Para lang yung confidential. Si Raulo. Kulang yun sa sa hising. Okay. So, magalit sa akin yung mga amigo ni Trillanes, So what? Mga very lax. Okay. So, nakakainit talaga ng Donald, pero easy lang. Ano lang yan, pinag-usapan lang natin, everyone is entitled this opinion eh. So, I respect na nakakainit talaga ng ulo. Pares lang tayo, init ng ulo. Thank you for the comment. Yellow Bird Blue, dapat makausap nyo talaga sir si Gibo at si BBM, Chief of Staff. At makasuggest kayo nyo rin, share mo lang ngayon na putulin ang ulo ng mga inchik na naghaharang sa mga Pilipino. Mapasundalo, Coast Guard o mangingisda, lahat sila authorized na pumutol ng ulo sa kagaragaran. Huwag matakot sa human rights o war basta makaputol ng mga ulo. Pupugutan ng ulo ang priority. Extreme ka, Yellow Bird Blue ang armed forces ninyo, natin, at saka yung Coast Guard, naghihintay lang yan ng marching orders. Ano ba talaga? Kaya nga yung sinasabi ko doon sa last vlog, tali ang kamay Nakatali yung kamay. Confused like the Dickens ang armed forces natin. Nag-training ang armed forces. May equipment ng bago ang armed forces, tsaka Coast Guard. Pero may mga dalawa lang yun Pagka may order galing sa itaas, do not get involved into something na will result to our global war, talaga hindi magdedesisyon. Or yung isang paring, wala naman sinasabi sa itaas na huwag kayong magdesisyon.
Basta ingat lang ang sinasabi sa itaas. Namumuliti ko itong nasa ibaba kasi may iniisip na karir. O di, either or lang yun eh. Either na yung itaas sinabi, huwag kayong magdesisyon o kaya huwag do not do something that will result to a world war. Do not escalate, yung mga ganun ba, may bilin galing sa itaas. Susunod yan. Yes sir, yes sir. Aw, yes sir. Pero yung kabila is, wala namang order, pero itong mga to, ayaw magdesisyon kasi ayaw mapusoy. Ayaw magkaroon ng problema sa karir nila. Because ang nade-delegate, hindi yung authority, no? O dinelegate yung authority, pero at the same time, yung responsibility, dinedelegate din. Ano yung ibig ko sabihin? Bala ka sa buhay mo, pagka nagkaroon ng gulo dyan, sisante ka. Kasi yung responsibilidad, magdidesisyon yung tao, kahit anuman maging desisyon ng isang kabo, isang sarhento, o isang tinyente, o isang kapitan, o kernel, o general, nagdesisyon siya out of the spur of the moment after weighing things, pros and cons, kasi lahat yan turo naturuan yan And more often than not, ang mga desisyon yan halos magkakapare-parehas. Even tayo, ako, kung nawala na sa serbisyo, ang magiging decision ko is the same as would be their decision given kung ano yung nandoon sa ground, no? Given the situation. Halos magkakapares na ng decision yan. Kung meron mang pagkakaiba, karakter na yon, yung personalidad ng tao. Kung duwag talaga, wala kang magagawa. Duwag talaga, ayaw mag-engage. Pagka sobra ng mga utak pulbura, talagang kahit hindi kinakailangan na uupakan kasi gusto niyang magkagere. Yung mga ganun yun, mga siraulo. So, pero basically the whole armed forces and the Coast Guard are cool-minded people. Ayaw nila ng gulo because ang iniisip nila is 112 million Filipinos. Yon. Ang problema, kung nagdesisyon ka, nasa frontline ka, nagdesisyon ka, tapos yung itaas, ayaw tanggapin yung responsibilidad. Ikaw lang ang may problema. Ikaw lang, responsibilidad mo yan. As I said, you can delegate authority but not the responsibility. So, pagka kunyari nagkamali ka, nagkataon na nagkamali ka, nagkagulo, yung itaas, maghugas kamay, Pontius Pilato, patay ka. Kaya ang resulta nun, ayaw magdesisyon yung tao. Kasi nakikita nila, yun na sa itaas, hindi ako susuportahan nito. Tatanggap na lang ako ng sweldo ko. Why rock the boat? Why rock the boat kung pwede naman hindi? Basta hindi ako, not in my watch, hindi ako yung magkukos ng gulo. Kaya tahimik lang ako, uwi na lang ako. Ay, nako, kaya nga mahalaga dyan, sa Armed Forces tsaka Coast Guard, you put people there in West Philippine Sea who have one, cool heads, malamig ang utak, hindi magpapanik. Number two, they are able to decide, weigh things, and then make a decision. They had stability under pressure. Make a decision. Kahit nga binabakbakan ka na. Kung cool na cool ka, iwas. Ayaw namin ng gera. Ano ba? Naka-record lahat yon, documented lahat. So tapos, maano talaga, naghahamon talaga. Kasi upakan nyo na nga. Hindi yun. So naka-document lahat. Ang dapat nakalagay ng mga tao dyan sa West Philippine Sea ngayon, dahil sa flashpoint anytime pwedeng magkaroon ng ng gulo ay yung mga taong magagaling talaga. It's a good assignment actually. Para sa akin, it's a good assignment. Kesa doon sa isang far-flung area, nandun ka, wala kang ginagawa, walang excitement At least dito, sa West Philippine Sea, anytime pwedeng magkagulo Every day pwedeng magkagulo. Pwedeng magkaroon ng spark. And then magsimula na yung war. Kaya nandun yung challenge. For me, that is a challenging job. Kung nasa serbisyo ako. Kesa yung
gigising ka sa umaga, titilaok yung manok, tapos nun, kakamot kang ganyan, tapos ihi ka, and then, magkakapi ka na, kakain kayo almusal, tapos nun, wala kang magawa, babasa kang dyaryo o comics, babawas ka, wala, no? And then, magbabasketball kayo, just to pass away the time, walang operations. Walang kakwenta-kwenta, kasi dumadaan yung panahon, tumatanda ka, wala nangyayari sa buhay mo. Pero susweldo ka, susweldo ka. Nung time namin, sweldo ka ng 3,000. 2,700. Okay? Ay, nako. So, swerte ng mga armed forces ngayon, tsaka ng mga uniform services kasi mataas na yung sweldo nila. Pero, ang advice ko lang, make sure that the pay will count, no? Na sulit ang Philippine government at tsaka ang Filipino people sa inyo, no? Do things right. Ganun pa rin, you train for the worst. You train for the war coming. Hindi maiwasan na yun. User, greetings from Buraida, Saudi Arabia. Tama ba yung pronunciation ko? Buraida, Saudi Arabia. Thank you, user. Good morning, sir, and to all Pinoy survivors, sabi ni user. Maraming salamat. Maraming salamat, user. Tapos nun, tama ba to? User, good morning. Sige, si Lakoy-Koy. Lakokoy 23. Develop and arm EDCA bases, Pag-asa, Balabac Island, Scarborough Shoal. At dagdagan ko doon sa itaas, Itbayat, Yami Island, sa Batanes. So, ang sinasabi ko in the previous vlogs, panoorin nyo na lang, o balikan nyo, mula doon sa itaas, yung magkaroon din tayo ng first island chain na depensa. Kaya yung US, ginagawang first island chain ang South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas, and then all the way up to Thailand, no, ganon, to contain Chinese aggression. Tapos noon, tayo naman, dapat meron din tayo na from Batanes, Itbayat is a main base, tapos noon meron tayong initial base o forward base dun sa pinakadulo, Yami Island yata yun, Yami, and then all the way dito sa Ilocos, no? And then dito sa Scarborough, and then dito sa Maybe, Pag-asa, Ayungin, Balabac. Yun dapat may base eh. So, meron kang early warning, kompleto yan ng radar systems, missile systems, at saka may mga whatever na pwedeng ilagay. Of course, maganda kung meron kang submarine fleet. Ang problema ng Pilipinas, pera. Yun ang topic natin ngayon. Okay. Lakoy-koy, GPS transmitter, friend or foe, FIF, to vessel that passes our 200 nautical miles economic zone. Yes, di ba? That's the idea na control natin yung ating 200-mile exclusive economic zone. I would like to stress that exclusive economic zone. Diba? Exclusive. Kasi kung na-intention para sa lahat, dapat nilagay na lang non-exclusive economic zone. Pero exclusive economic zone. So, call natin kontrolin natin yung ating 200-mile economic zone. AFP, Coast Guard, kung nagbibili na rin lang tayo ng assets, sa totoo lang kung gusto may paraan no? Kung gusto may paraan. May kita point na nakikita natin yung buong outer perimeter natin ng 200-mile economic zone. Kaya nga, in the past vlog, sinabi ko, maglagay nga tayo ng parang registration center doon. Pwede nga sa Pag-asa Puntahan niyo yung Pag-asa. Yun, talagang you will never miss it. Ayun yung Pag-asa Island. Kung galing ka dito, galing ka doon, galing kung saan, basta tumbakin mo, nasa mapa, Pag-asa Island. Punta ka doon, register ka. And then, you can now enter our economic zone. Pumasok ka na nga pero pagka pumasok ka na, nandun yung mga escort ships ng Pilipinas. Bantay sarado, di ba? Paano yung gagawin? But you just, it can be done
mapa lang ang kailangan nyo dyan. Tsaka kung ano yung how much air assets or naval assets you can deploy. So, mothership at saka small ships. Kahit nga mga bangka-bangka lang pwede initially, pero establish that we are the ones in control, not China. O ngayon, paano natin gagawin yun? Nandiyan na yung China. Sila nagkocontrol. Tataboyin natin sila. Tataboyin natin. But we have to start from Scarborough Shoal. Yung ayungin, walang problema. Resupply lang yan You can always airdrop. Bakit ba insisting tayo sa bangka-bangka na resupply mission? Airdrop. Kung para walang ek-ek. Ayaw natin na escalation. Pero ang nangyayari naman, nag-resupply tayo, we are giving the Chinese the chance to provoke us or escalate matters, Parang gusto ng China ng gera, Parang gusto niya ng gera with the Philippines only. Kaya pala isipin, tanong Tama ba yan EDCA o hindi? Magnet yung EDCA sa gulo? Oo magnet Pero ite-terminate ba natin yung EDCA by next year, June, July, next year? Hindi. Nandiyan na yung basis ginagawa Kaya dapat, ang utak, nandiyan na rin lang yan, the Americans are there to stay because they are our allies. Wag niyong isahin, wag niyong na Amerikano lang, hindi pati Japan, Australia, South Korea, Taiwan, our Asian neighbors, they are allies. So a man does not live na as no man is an island, Pero ang diyan, we make the most out of it. Yun yung keyword, O yun yung key phrase, make the most out of it. If we have an alliance with the Americans, hindi natin tanggal-tanggal yung mutual defense treaty na yan, then defense officials, we should make the most out of it. Yun yung natin, mahalagang isipin. Are the Americans there forever? No. Sagot, siyempre, no. No one is there forever. Okay, Lakokoy. Sabi ni Lakokoy, forwarded this blog to Secretary Gibo. Teodoro, we hope he will take note. Uy, thank you Lakokoy. baka malasin sa akin, malasin ako kay Gibo, Forwarded this blog to Secretary Gibo. We hope he will take note. Okay. Kung natitidig mo ako, Secretary Gibo. Maraming salamat. Bilib na bilib ako sa'yo. Ayoko ng trabaho. Don't get me wrong. Matapang na si Gibo Yun ang gusto ko Kasi kung ano man yung shortcoming ng itaas o whatever, siya yung pumupuno. Kaya ang atin gusto lang natin tulungan yung tao. Nananahimik yung tao from the private sector, Nahimik yung buhay ng tao. Buti nga tinanggap niya yung Defense Secretary He's the right man for the job. Angkop na angkop. Tama-tama si Gibo sa trabaho na yan. Tapos nakikita ko yung mga mga USEC niya. Tama-tama rin yung mga kilala ko rin yung mga USEC niya. May class 84 ako nakita Si De Leon, snappy yun. Kaya okay lang tong natin. Ang lang talaga, get their acts together, think out of the box. Tapos forward-looking kayo dapat. At magbasa rin kayo ng Biblia. Magbasa kayo ng Biblia. Yun yung tanong ko Nagbabasa ba kayo ng Biblia, mga tao sa gobyerno? Mula kay BBM, yung mga agencies, mga department niya, at saka dito sa defense natin. Kasi kung hindi kayo nagbasa ng Biblia, advice ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia.
the best intelligence information that you can get. Way ahead of time. The best intel information na walang budget ng confidential fund. It's given. It's written there for thousands of years na. And all you have to do is appreciate what is coming. Oh, Jesus Christ is coming. But before that, nandyan yung wars and rumors of war, nandyan yung nations against nations, kingdoms against kingdoms, rising against each other. Yung sunod-sunod na earthquakes, pestilence, famines, droughts. O, di ba? That's why, if you do appreciate that, dapat ang thinking ng ating officials in government for the Filipino people is with the appreciation of the teachings in the Bible. I'm more specifically interested dun sa Matthew na Olivet Discourse, Mark, Luke, at saka yung Revelations, no? Because if you appreciate what was written thousands of years ago, and if you connect it now with what is unfolding before our eyes, number one, you will appreciate that we are the last generation. Two, na magkakatotoo talaga at nangyayari na yung sabay-sabay. Paano mo ma-manage yung sabay-sabay ka? Yung gera kaliwa kanan, tapos nun may hunger strike pa, no? Magkakagulo-gulo, sabay-sabay yung sabay-sabay na delubyo. Kita nyo nga ngayon pinagtatalunan namin ni Mrs. no isang araw, no? Kasi nga sabi ko, kita nyo na yung mga signs of the times, no? Flooding in New York, flooding in Spain, flooding anywhere, ano? Flood. Tapos nun may mga wildfire, may mga earthquakes, and then mga super typhoon, flooding in China nga. Kaya kung titignan ninyo, ano ba nangyayari? Parang ang sagot ng wife ko may internet na kasi. Pero sabi ko, kahit noon walang internet, nababalitaan mo pa rin Kahit may time-lapse yung balita dumadating, alam mo na meron pa rin. No? Pero ngayon hindi sabay-sabay yung nangyayari. Kaya nga yung intensity and the frequency and the magnitude. Ngayon ka lang makakita ng mga lumulutang na mga sasakyan na parang nagwo-waterfalls na mga sasakyan Ngayon ka lang nakakita ng mga whatever Pero sabi pa nga do not be afraid. The end is not yet. Simula pa lang pala yan. So, ang whatever the decision of the government will be, should be anchored with the appreciation of what the Bible is saying. Christian nation pa naman tayo. So sana, whatever you decide on from president down the line has something to do with, or you have already accepted yung what is bound to happen. Para mas maganda yung magiging desisyon ninyo. You weigh it. Kasi pagka hindi kayo naniniwala sa Biblia, hindi nyo binasa man lang yung Biblia, hindi nyo na-appreciate yung Biblia, yung desisyon nyo pwedeng hindi tumama, pwedeng mali, di ba? Right now, kung magkakaroon ng problema sa pagkain, dapat parang yung panahon ng mga Pharaoh nung tinanong si Joseph, ano yung panaginip mo, ano yung interpretation mo? Bossing, yung 7 matatabang baka, ibig sabihin, 7 taon yan na magandang ani. Matataba yung mga baka di ba? Malalaki yung butil ng mais, 7 butil ng mais. Ibig sabihin, 7 taon yung magandang ani. Ano yung payat na baka? Bossing, 7 taon yan na
patay-patay. Payatot na yung baka. Wala nang makain. At saka yung butil na mais, wala nang nagpo-form ng mais. Ganun ba? Anong ginawa ni Pero? Na-appreciate niya yung intel information. Panaginip pa. Pero intel information para sa kanya yon. Wala siyang mga tinatawag na CIF. Confidential Fund, Intelligence Fund. Wala siya noon. Meron siya Joseph na pinakulong pa nga niya, no? Chismis lang, namarites lang. Bossing, pero, meron tong magaling mag-interpret na panaginip. So, makita mo na, in-interpret ni Joseph. Itong pero, marunong mag-appreciate. Well, what happened? It saved Egypt from a 7-year famine. So, Joseph was appointed na, sige, ikaw bala, ikaw promotor niyan, ikaw nag-interpret ng panaginip, sige, ikaw promotor niyan. Nag-imbak sila ng 7 taon. Because there was 7 years of famine coming. Ba't yan hindi natin magawa? Nandun pa tayo sa, wala pa tayo sa self-sufficiency, nag-i-import pa tayo, ang bawang at saka sibuyas, tapos nun yung sugar. Because, hindi nyo na-appreciate yung sinasabi ni Kristo na dadating tayo doon sa 7 taon na tribulation. Ang hilig ng langit sa 7, no? 7. Siguro lagi nagchatcha ng 7 doon, ano, sa itaas. Pero kidding aside, yung 7 years of tribulations will be the worst 7 years, the 7-year nightmare ng humankind. And we have to prepare for that. And every leader in the planet now should be thinking along that line na kailan ba yung 7 years tribulation na yon? Uy, malapit na mga sir, malapit na. Sasabihin naman na iba, nobody knows. Oh, nobody knows. But ano ba masama na you prepare for something na you do not know when will happen? Buti pa nga yung Pero, alam niya And then, di niya alam Kasi sabi, there will be 7 years of good harvest and then followed by 7 years of bad harvest. May climate change din sila noon, ano? So, basta, nung hanggat makakaani, ani na maganda, sige, imbak. Practical. Survivor. Ba't di natin magawa ngayon na ngayong high-tech na tayo, ngayong meron kang Google, meron kang internet, meron kang mga Intel Fund, meron kang kompleto ka ng mga may mga think tank ka, may mga expert na nagsasalita sa likod mo. Lintsuga na yan, hindi man tayo makapaghanda ng and we are dependent on what? Kasi you do not appreciate what is written for us. You do not appreciate what is bound to happen. Now, Defense Department, tsaka yung Coast Guard. So, if you appreciate yung what's bound to happen, nandun din sa Bible yung yung alliances ng Kings of the North at Kings of the East. Ano ba nangyayari ngayon sa Russia, tsaka China, tsaka sa North Korea? Uy, parang ready na sila Eh, saan tayo aligned? Sa US. Sa US tayo kanan. Pero, kahit saan mo hanapin sa Biblia, hindi mo makita nasaan ba US doon. Parang ang number 1 na sinasabi ng ibang interpreter, sabihin ko na rin, number 1 sinasabi, yung US, hindi mo makita sa Biblia kasi number 1, na wala ang US. Kumbaga sa sa vision, ayun yung ilaw, nakikita do sa end days talaga. Nandun yung Russia, nandun yung China, nandun yung Korea, nandun yung Middle East countries, tas yung Israel ang kakalabanin, which is another point na gusto kong sabihin, baka makalimutan ko in a few minutes. Tapos nun, nasaan ang US? Wala. Pero yung Antichrist, nanggagaling sa Western countries. Baka mamaya, yung US, part pa nung Western Alliance na kaaway nitong mga countries na to. O
Ewan natin kung ano mangyari, ba't nagkaganon-ganon eh. Malabo, no? Basta ang number one na sign is that there will be one person who is living now, na a leader now who will propose a peace of 7 years. Yun yung keyword, a peace of 7 years. Ibig sabihin, magulo. So, nandun yung ingredient na magkakagulo-gulo muna, magkakaroon ng problema, at saka biglang pasok na! Si Antichrist, papasok siya. Yun yung first horseman of the apocalypse. And then, within that 7 years, na everybody thinks of peace, biglang, yung second horseman who is given the power of the sword, he will take away peace from the earth. So, ang major suspect doon is either Russia or China or whoever else do sa alliance nila. And yung pangatlo, yun na yung third horseman, yun yung famine, no? Magmamahal na yung mga pagkain. Tapos yung pangapat, si kamatayan. Maraming mamamatay, 1/4 ng planeta. 1/4 ng tao sa buong mundo. 1/4 of 8 billion now, current population is 2 billion people will be affected by the 4 horsemen of the apocalypse. So, yung setting natin ngayon, kung titignan mo at ma-appreciate yung sinasabi, winawarningan na tayo, grabing intel information. It can happen na nagkakagulo na ngayon sa Europe, sa Russian-Ukraine war. Tapos nun, baka magkagulo rin dito sa ating Indo-Pacific region because of care of China or North Korea. Okay? Baka dumagdag pa ang Iran somewhere there sa Middle East, no? So, kung titignan ninyo, ang tingin ko, ang pananaw ko, is that magkakagulo muna buong mundo, magkakagulo, probably nandoon na yung talagang world war, na ang characteristic ngayon ng isang world war is matulin. Matulin na matindi. Kasi ang gera ngayon kagaya ni Russian-Ukraine war, nakita yung exchanges nila. Panay mga drone, panay mga ganun ba, unmanned vehicle, palakasan ng firepower. So, madugo. Tapos kita mo, sandali lang, isang taon lang, giba ng Ukraine. So, it can happen na nagsimula na yung gulo, and then nakikita niyo yung sabay-sabay na yung nangyayari sa buong mundo. So, nandun na tayo sa point na konting-konti na lang, and then gulo-gulo na buong mundo, tapos sabay pa ng mga scarcity sa commodity, sa pagkain, sa supply. Bigla ngayon papasok si peace man. Si peace tayo, and then buong mundo, dahil sa nahirapan, will hail him as the saving figure, saving leader, and he will be given the power for a one world government. Yun ay simula. May mga signs pa. Pero kung titingnan niyo yung ano natin, yung where we are now, maraming ano na we're there already. We're the generation that will not pass away, na makikita natin lahat yan. We're the generation na ma-experience natin yung 7 years na tribulation. Tapos yung mga bayaan nyo na yung mga nagtatalo-talo kung kailan yung sinasabing rapture. Merong before the 7 year na tribulation, may nagsasabi na mid, may nagsasabi na post. Kung kailan kukunin lahat ng Kristiyano. Ang sarili kong pananaw doon, somewhere after ng desecration ng temple sa Jerusalem. Magpapakilala yung Antichrist. Sabi niya, siya yung Diyos. Sambahin niyo ako, patata kayo. After that, pagka nag-uusigan na, kinukuha na yung mga, pinapatay yung mga Kristiyano, doon magkakaroon ng rapture. Yun ang pananaw ko. Kasi, what's the point of all this na inaano ng langit, dito na tayo napunta, na inaano yung langit, with all that drama na teleserye, and then what's the point if kukunin ka rin lang
Paano yun? So baka makuha kahit yung mga plastic na Kristiyano. Oh. Hindi, ang ano dyan, we have to undergo everything. Kaya nga nagkaroon ng kaya nga may advance information, may advance party. Si Jesus naging advance party, nagpapako sa krus para maitayo yung Christianity. Para maitayo. And then nagkaroon ng mga loopholes, nagkaroon ng mga kaliwa kanan ng mga Christian sect, no? Pumasok ang deception, pumasok yung kalokohan, nagkaroon ng Inquisition at that time, Dark Ages, may mga Holy Crusades pa, Holy Wars, di ba? So, nag-deviate. Pero may natira na mga original na yung konsepto talaga ng Kristiyano, which is Christian living. Okay? So, ang ano nga is, kahit pa paano, everyone in the planet will be given a chance na to repent, and you will be given the chance to hear out ano ba talaga yung Christianity, ano ba talaga yung ano. And before you know it, ayan na, gulo na, 7 years na, and then malalaman kung sino yung peke, yung fake news na Kristiyano at yung totoo. And syempre naman, kung ako yung nasa langit, bakit kita papapasukin ng langit kung ikaw peke ka? Nagsisimba ka araw-araw nagsisimba ka, naglalakad ka pampaluhod na nakaluhod, pero pag uwi mo, ang trato mo sa mga kasambahay mo yun nga, bubulagin mo o kaya mura-murahin mo, di mo pakainin, yung ganun ba, yung mapagmata ka sa kapwa mo, and then machismosa, mali yung ganung style na Kristiyano. And then, magpapailap ka ng sandamakal na property, sandamakal na pera sa bangko, pero na hindi ka man lang makapagbigay ng 1 piso, 2 piso, 10 piso sa mga mahirap. So, yun nga we all have to undergo the tribulation. Kaya, nasa akin, sinasabi ko sa inyo na tayo mga brigadang Pinoy Survivor, paghandaan ninyo physically. No? Parang hindi kayo mahirapan. Pero ang mas mahalaga doon is you accept God, our Creator, and then Jesus Christ as your Savior. And you repent for all your sins. Lahat tayo may kasalanan. Wala akong pakialam sa kasalanan ninyo, no? lahat tayo may kasalanan, pero you should very well know what are your sins. You start an inventory of all your laxities, of all your shabbities, lahat ng kasalanan ninyong ginawa sa buhay ninyo. You repent for it. Hindi kayo matatanggap sa langit kahit anong gawin ninyo. Kahit ilang sardinas ang ihandaan ninyo at kinakainin ng kainin na naka-underground ka sa gulo, wala. Hindi ka rin makapasok sa langit pagka ganon. Ang ano nga doon, we will all be tested somehow. And I hope that everyone pass the test, no? Yung whether or not you can be accepted sa langit. Magkita-kita tayo doon ng mga survivor. And then yung mga government officials natin, sana ma-appreciate ninyo yung what is written para hindi basta-basta desisyon kayo. Kasi minsan ang dating ninyo, parang walang katapusan yung mundo nato Parang walang katapusan yung power ninyo. Lagi kayo marire-elect. Ang hirap, no? Gaya ng ibang mga politiko, don't mess with us. Mga banat na gano'n, di ba? Akala mo hindi maubos-ubos yung nila, political capital. Di ba naman, pangako ng pangako, hindi naman hindi naman matuloy yung yung kanilang pangako, hindi naman magawa. And then, meanwhile, yung Pilipinas, ganyan. Nasa tayo, alanganin tayo. So, the advice is, kung ano man yung, nasaan man pwesto kayo, kung nasa gobyerno ka, please start appreciating the Bible. It is a source of information that will change your outlook
the way you think and the way you will decide for your future and the future of your constituents and families, no? Certified na mataas ang batting average niya. Actually, 100% ang Bible eh. 100%. In terms of, kung sa intelligence, ano tawag doon, category, no? A1, A2, A3, mga ganun ba? B1, B2, parang naging vitamin. Parang naging vitamin sa B12. A1 meaning talagang reliable. Okay? So, kung titignan mo, 100% ang Bible eh. Kung ano yung sinabi niya, en punto, on the dot, nangyayari. Then you have thousands of years of prediction na nangyayari. Ngayon, ang natitira na lang is about 500 na predictions. Pare-pares naman eh, yung mga predictions. So, mga 500 na lang na dapat magkatotoo. Kaya kita nyo kung gano'n na tayo kalapit. 2,500 predictions, 2,000 na yung nagkatotoo. Lahat nagkatotoo. So, ang taas ng batting average niya. 80% of the prophecies in the Bible have come to pass already, nagkatotoo na. 80%. And of that 80%, yung 2,000 na prophecies sa Bible, and punto to the letter. I had past vlogs about it. Yung punto talaga. Yung sinabi na may dadating na Messiah, mapapako sa krus and all that. So, yun. And punto eh. Lahat sila. Nakakatakot yung Revelations, yung huling-huling libro. Ang sinasabi na magkakaroon tayo ng ganitong mga delubyo and all that. Ano. So, kung ganun yung batting average ng Bible, itong mga susunod na mga pangyayari, dapat talaga matakot tayo. Okay, dapat talaga maniwala tayo. Kaya kung kayo politiko, dapat ang isip ninyo, be guided by what is bound to happen, and then nakafocus yung decision ninyo dun sa mga dapat mangyari. Kung ikaw ngayon ang presidente ng Pilipinas, ang dapat isipin mo, paano mo may sasalba ang mga Pilipino sa mga mangyayari na yan. Probably you can work with the church na paitingin yung Christian ways na teaching. You can, as a government, pwede mong sikapin na magkaroon ng food security ang buong Pilipinas. Kung magkakagera man, isipin mo, kasi there will be wars and rumors of wars, kingdom against kingdom will rise against each other. Dapat paigtingin mo ang ating ROTC training, i-train mo ang mga reservists natin, Defense Department, make sure na yung 40 million Filipinos will know what to do in the event na magkaroon ng war. Di ba? So that the 40 million reservists can protect the Filipinos. Yung sinasabi ko sa previous vlogs na 1 million snipers, 1 million rangers, and ngayon dagdagan ko, probably 100,000 or 1 million na pilots. Train tayo ng 1 million pilots, gusto ninyo. Pero 100,000 din sila. Bakit? They will fly drones. They will be in front of a terminal flying drones. Di ba? So, dapat yung decision natin, ninyo pala, kayo na nasa pwesto, naka-geared towards that intel information, just like what the Pharaoh had during his time, backward Jurassic time, na wala silang access sa information except sa isang interpreter ng panaginip. Yung Pharaoh nagkaroon ng panaginip. Okay. Sino pa yung isang yung hari, si Nebuchadnezzar, na naginip ng stone na statue, ng gold, etc., etc. Pina-interpret din. Daniel ba? Ang sabi, magkakaroon ng iba-ibang empire. 4 na empire yon. At saka yung huli, yung clay and stone, yun yung revival ng Europe, no? So magkaroon ng Persian Empire,
Babylonian Empire, Persian Empire, ano pa, Greek, sila Alexander the Great at saka yung Roman Empire. They all came to pass, nangyari. Imagine yung prediction na yan. And then, nandun na tayo ngayon doon sa final stages ng mundo. Yung 10 kingdoms, nandun na tayo. So, merong uupo and then magkakaroon ng gulo-gulo. So, the way of thinking should be geared towards the end. The end. Parang yung kanta, My Way, And now, the end is near. O, diba? So, maganda yung nasa posisyon ka ngayon and you live in a time wherein there's so much challenge, there's so much responsibility in steering the lives of 112, 114 million Filipinos. But you would be lost if you do not appreciate what's coming and you do not even comprehend na the timing kung kailan ba talaga yung end times. You have to appreciate you are in the end times. Yun yung nakakatakot. And you are the one responsible. You guys are the one responsible ngayon sa Pilipinas. What will be the outcome? What will be the future of 114 million, 112 million Filipinos? Nasa kamay ninyo. So, by God, you have to take up the responsibility. You have to appreciate what the Bible is saying. Isip din kayo. Ang sa akin, I'm just telling you na be guided accordingly. Because sa kangkungan kayo pupulutin ng Pilipinas sa kangkungan. Ngayon, ano ang role ng Pilipinas? Hindi nakaspecify sa Biblia anong role ng Pilipinas. We are probably one of the churches. We are one of the, we're the only Christian nation as para sa Asia. And the Bible, contrary to what the others are saying, sinasabi ni iba kasi interpreter, na ibang scholars, it is about Israel. Ang sa akin, no. It is about the kingdom of God. It's about Christians, believers of God. Kaya nga na yun, merong delubyong ganyan lahat eh. So, it is all for us. Kaya may role tayo and we better appreciate what is happening. So, tutuloy ko na lang ulit, no? Ubos yung aking time. Nagsabi na. So, maraming salamat sa inyo. Watch the next video. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa inyo. Happy Wednesday. God bless everyone. Bye-bye.